Hallelujah! Sabi sa Isaiah 60 verse 31, ang nananatili sa Panginoon ay pinalalakas niya tulad ng isang agila na lumilipad. Ang sabi doon, lahat tayo tatakbo pero hindi mapapagod. Tayo ay lalakad pero hindi tayo manghihina. Amen! Narito kami ngayon sa iyong harapan. Dala-dala ang pangako mong nakalaan sa iyong mga anak na walang humpay, napupuri at nagtatagumpay. Lilipad ka parang agila, kakampay ang mga pakpak, hindi mapapagal. Lilipad ka parang agila, ahayos sa buong mundo, isisigaw ang pangalan mo, Jesus. Hallelujah! Narito kami ngayon sa iyong harapan. Dala-dala ang pangako mong nakalaan sa iyong mga anak na walang humpay, napupuri at nagtatagumpay. Sabay-sabay! Lilipad na parang agila, kakampay ang mga pakpak, hindi mapapagal. Lilipad na parang agila, ahayos sa buong mundo, isisigaw ang pangalan mo, Jesus. Hayag ang balitang ikaw ang Diyos, at kami ay minahal mo ng lubos-lubos. Kaya ngayon ay nagtatagumpay at handa kaming sabay-sabay. Lilipad na parang agila, itakampay ang mga pakpak, hindi mapapagal. Lilipad na parang agila, ahayos sa buong mundo, isisigaw ang pangalan ko, Jesus. Hallelujah! Patuloy natin purihin ang pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa buhay. Amen! Kapag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay bago nang nilalang. Ang lahat ng luma ay nawala na. Ang mga bago ay darating. 2 Korinto 5:17. Napakaganda po niyan. Noong nakaraang Huwebes ay nag-usap tayo tungkol sa
ating pasasalamat sa Lord sa mga plano niyang ito, yung mga pagbabago sa atin, di ba? Kasi mahirap pong magbago sa sarili kung hindi natin hihingi ang tulong ng Panginoon. Kapag tayo nagpapasakop kay Kristo, binabago niya tayo. Hallelujah! Hallelujah! So, miskan dami-dami mong New Year's resolution, pero kung hindi mo naman kilala ang Panginoon sa Kristo, hindi ka nagpapasakop sa Kanya, ang hirap pong magbago, ang bagal. Okay? Pero once na nagpasakop ka kay Kristo, kinilala mo siyang Panginoon, tinanggap mo siya sa buhay mo, then makita po natin, mas madali yung pagbabago sa atin. Napakainam po nitong pagbulay-bulayan ngayong sa taong itong 2024. No? Total, umpisa pa lang naman ng taon, Enero pa lang, is the first month. So maganda pong pagbulay-bulayan na sa Panginoon pala may tunay na mga pagbabago, lalo na sa buhay natin. So kamusta po ang mga taga-subaybay natin ngayon? Nadaragdagan po tayo tuwing Webes. Salamat po sa inyo sa pag-share nyo sa mga friends ninyo. Salamat sa inyong pag-share, pag-like at pag-subscribe. No? Napaka-importante po niyan para lalong lumago ang ating gawain, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa labas ng ating bansa. Pagbati po sa mga taga Hong Kong, Bahrain, Canada, US, Malta, Spain, Japan, Germany, London, Russia at France. No? May mga kaibigan na po tayo dyan sa France at iba pang mga bahagi ng mundo. Salamat sa pagsubaybay ninyo ngayon. Kamusta po ang mga central families natin? Hindi natin pwedeng makalimutan yan. Okay? Ang Metro Manila North Region, ang Metro Manila South Region, ang mga regions 1, 2, 3, 4, and 12, and 5. So magkita-kita po tayo sa darating na National Prayer and Fasting ng mga pastors, national pastors, and if some global people can come, then maganda po yan, di ba? This is, mag-umpisa pa tayo sa January 17 hanggang 19. We prayed na lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan at excited na sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang bagong taon na to ay magbubukas sa atin ng mga bagong opportunities, bagong pag-asa, at bagong mga tao na ating makakasalamuha. Excited ba kayo? Ang dami nating makikilalang mga new friends, no? At ito may pagkakataon tayong ma-sharean sila ng salita ng Diyos. So, even sa buhay natin, maaninag nila na meron kang pagkakaiba. O kaya kilala ka na nila noon sa kilala. Tapos nag-meet ulit kayo. Ngayon makita na ba? Parang nagbago ka. Parang hindi ka na masyadong matamlayin, di ba? Sabi mo kasi may nakilala ako. Gusto mo bang makilala? Gusto bang ipakilala kita sa na nakilala ko? Sabi niya, sige, pakilala mo ako. Walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Lord. Pasalamat po tayo sa Diyos sa bagong taon na to, bagong simula para sa atin. Tayo po ngayon magsama-sama para sa panalangin para sa ating bansang Pilipinas at Israel. Lord, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, nilalapit po namin sa iyo ang bansang Israel, ang iyong bansa. Panginoon, salamat po, Panginoon. Kayo po ang manguna, Panginoon, sa bansang iyan. Salamat po, Diyos. Lord, kung ano man ang mga plano mo, Panginoon, so be it, Panginoon. But Lord, give them a chance, Lord, na makilala ka, tumawag sa iyo, kilalanin ang Panginoong Hesukristo. Lord, we also pray for the Philippines, Lord. Lord, ang bansang pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pang-araw-araw na buhay dito sa Pilipinas, Lord. Pagpalain mo ang aming mga leaders, Panginoon, iba't ibang mga political ang gusto, Lord, ang mga opinions, Panginoon. But Lord, kayo po ang Panginoon ng bansang ito. Bigyan niyo po ang mga leaders, Lord, aming presidente, ang vice, ang mga senador, congressman, at lahat, Lord, naman naglilingkod sa gobyerno, Lord, bigyan niyo po sila ng kakaibang talino, Lord, sa pagpapalakad ng bansang ito. Hindi sa sarili lang nilang galing, kundi, Lord, sila ay magtiwala sa iyo, magkaroon po sila ng mga takot sa iyo, lalo na po sa local government, Panginoon. Touch them, Lord, na makapagsilbi sila sa mga tao at sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, hindi mo pababayaan ang bansang Pilipinas. Lord, ito'y bansa mo rin, Panginoon. Napakarami pong mga kabataan dito sa aming bansa. The future, Lord, ng aming bansa. Touch them, Lord, in Jesus' name.
Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So, isa sa mga paraan upang tayo magkaroon ng masaganang buhay ay ang pagkakaroon natin ng mas mainam na attitude or ugali. Okay, alam niyo po yung attitude or ugali. Importante po niyan, di ba? Minsan nga, meron daw mga nag-a-apply sa malalaking opisina, di ba? And ang gaganda ng mga qualifications, yung curriculum data nila, sobrang bigat, di ba, sa ganda. Pero kung masungit naman, or, nahahalata po yan pag nag-i-interview, hindi maganda yung attitude, naku, mas nakukuha pa ho, yung hindi masyadong bright, pero ang ganda ng attitude, di ba, towards people. Okay? So, okay din yun. Pag maganda ang attitude mo, tapos matalino ka pa, di ang galing, ano? Praise God. Pero ang attitude po, kailangan po maging mainam ang attitude natin para tayo magtagumpay. Pag tayo po ay mga tagasunod ni Kristo, tayo nga ay mga bago ng nilalang. Kanina sinabi na po natin yan, on Thursday, ay pinapaalala sa atin ng Panginoon, bago na tayo, bago ka na, bago na ako. Sa gayon ay meron na rin tayong bagong attitude or saloobin. Sa pagkakilala natin sa Panginoon, nagkakaroon din tayo ng bagong attitude. No? Ikaw ba ay kapareho ka pa rin nung last year nung nakilala mo ang Panginoon? O may nagbago na kahit konti. Di ba? Meron po, may nagbabago. Tuwing tayo po ay sumusuko sa Lord, kinikilala natin siya, pinauubaya natin ang ating buhay sa Kanya, then He can work in us at yung mga attitude, nag-uumpisa sa attitude, nagbabago po ang ating mga saloobin. Maaari tayo magkaroon tayo ng bagong saloobin sa bawat aspeto ng ating buhay. Sa lahat ng aspects ng buhay natin, pwede tayong baguhin ng Panginoon kung papayag tayo. Tinuturuan din tayo tungkol sa saloobin na meron tayo. Ito ay isang uri ng saloobing magbibigay sa atin ng bagong approach sa buhay at magreresulta ng kadalisayan o freshness sa ating buhay. Gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng fresh aspect ng ating buhay. Di ba? Hindi tayo yung dati na, di ba? Naluma ka na nga, tumanda ka na, naluma ka na, ganun pa rin ang ugali mo. Hindi man lang nakapagbago. Di ba? Si Pedrong masungit pa rin, di ba? Si Petrang kuripot pa rin, si Aling Tekla na dismosa pa rin, no? Parang hindi nagbago ang buhay, ang attitude. Sa Filipos chapter 2, sinulat ni Pablo na dapat hindi kaparehong attitude na laganap, no? Sa taong walang Diyos, sa puso po, dapat iba yung attitude ng mga meron ng Kristo sa puso. Yung pong ibig kong sabihin. Gayahin po natin ang attitude ng Panginoong Hesukristo. Thank you, Lord. Hallelujah. Ang paglapit natin sa buhay, ang patingin sa buhay, kagaya ng ganun din po ang tingin ng Panginoon. No? I-align po natin, no? Yung tingin natin sa buhay, gaya ng pagtingin ng Panginoon. Ang sabi po sa Filipos chapter 2, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Filipos chapter 2 verses 3 to 5, di ba? Wag daw parati tayong bida, di ba? Dapat binibigyan din natin ang ibang tao ng parangal, di ba? Binibigyan natin siya ng chance na, show kung ano yung mga talento niya. Tsaka yung pag-iisip natin na mas magaling naman siya kaysa sa akin. Kaya niyo yun? Di ba? Yung iisipin niyo, itong kaibigan ko, mas magaling to kaysa sa akin. Siyempre, ang natural na gusto na, mas bida ako dyan, mas magaling ako dyan. Diba? Pero ang sabi ni Pablo, gusto nating magtagumpay sa buhay, yung attitude natin, baguhin natin. Minsan iisipin nyo din yung ibang tao, mas magaling sa inyo. Hindi tayong pinakamagaling. Diba? So, yan po ang tinuturo sa atin. Maging mapagkumbaba tayo
At i-recognize din natin ang mga talento ng iba. Okay. Sa natural na paraan, kapag gumagawa tayo ng desisyon, iba kadalasan ay nanggagaling sa makasarili at kayabangan natin. Parati nating iniisip na mas magaling tayo kesa sa lahat or kesa sa iba. Di ba? Yan, alam niyo na sa loob niyo na yun, ang galing ko yata. Hindi yata ako magkakamali. Di ba? Tama lahat ang gagawin ko. Ako yung bibigyan ng pabor araw-araw. Di ba? Parang gano'n yung mabang na. Wala namang problema sa pabor ng Diyos. Bibigyan ka talaga ng pabor ng Diyos. Pero yung kakayabang mo yan, baka mabawi pa yan, di ba? Sa ibang salita, meron tayong kayabangan, di ba? Makasariling saloobin, at parati dapat ay nasa una ang ating mga kailangan. Parating tayo first, di ba? Tayong bida, tayong una sa lahat, di ba? Hawi ang mga iba. Ako dapat ang nandyan. Ang tipong saloobin na to ay siguradong magbababa ng uri ng ating buhay pagdating ng panahon. Kasi minsan kaya mo eh, di ba? Ugali ko na to eh, kaya ko to. Hawi yan, di ba? Ako lang. Ako ang bida dito. Ako ang tama. Umatras-atras kayo, di ba? Dahil maaring makasira sa mga relationships, no? Makikita mo yung mga tao parang umiiwas na sa iyo. 'Di ba yung mga business partners mo parang kumalas na. 'Di ba yung mga kaibigan mo dati parang nanawa na rin sila, no, sa ugali mong hindi maganda. Kaya yung mga relationship natin magkakaroon ng diskontento, at parati na lang tayong maghahanap ng mas mainam pang iba. Hindi ka na makontento, di ba? Parati ka maghahanap ng better grounds, better field, better lahat. Kasi yun ang ating ugaling. Parang mahihirapan tayong maging magtagumpay. Siguro magtatagumpay ka rin, pero matatagalan. Okay? So, tinuturuan tayong magkaroon ng kaparehong saloobin ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinulat na niya yan sa Biblia. Diba? Yung saloobin niya, no? Mababang loob. Diba? At lahat yung fruit of the Spirit, sa Galatians 5:22, pasensyoso siya, diba? Mahaba ang long suffering, di ba? Meron siyang pag-ibig. So, siyang po yun. Basahin niyo po yan sa Galatians chapter 5 verse 22. Yan po ang ugali ng Panginoong Hesukristo. Minsan, nilalampas-lampasan lang natin yan. Pero pag ginawa po natin yon, alam niyo, magiging resulta niya, magiging successful po kayo. Kaya ito ay taliwas sa normal na attitude ng tao. Ang attitude ng tayo normally makasarili, di ba? Pero kung gagayahin po natin ang attitude ng Lord o ugali ng Lord, taliwas po ito sa normal na attitude natin. Yung magagalit ka na lang, di ba? Nagbilang ka, 1, 2, 3, 4, hindi mo na tinuloy yung pagsapak mo or paggalit mo. Yung may sasabihin kang masakit, alam mong makakasakit ka ng damdamin, pero napigil mo pa rin. Alam niyo ang Panginoon Kristo, siya po ang may totoong K na magyabang. Sa totoo lang, di ba? Pwede siyang magyabang, mapuno ng sarili, at parati niyang isipin na siya ang anak ng Diyos. Nalumudluhod nga kayo, ako ang inyong mananak, ako ang inyong tagapagligtas, ako ang inyong Mesaya. Diba? Ako ang anak ng Diyos. At siya mismo ay Diyos. Pwede siyang magyabang. Subalit hindi ito ginawa ng Panginoon. Alalahanin niyo yan. Siya may karapatang magyabang kung sa yabang lang ang pag-uusapan. Pero hindi niya ginawa yun. Hindi niya pinanghawakan yung status niya na anak ng Diyos. Hindi niya pinalandakan yun, di ba? Noong una nga, ayaw pa niyang ipapa-announce yun eh. Yung mga miracles niya, sabi niya, huwag mo nang pagsabihan. Kasi nagle-lay down pa siya ng grounds, no, sa disciples. Gusto niyang maraming maging disciples ang kaharian ng Diyos. Binuhos niya ang sarili niya. Iniwan niya ang kalwalhatian or glory ng langit. Nagkatawang tao siya. Dumating siya dito sa lupa bilang sanggol. Ang unang kuna niya, di ba yung unang higaan niya, ay sabsaban. Kainan ng mga hayop. Minamantak niyo ang prinsipe ng langit.
doon ipinanganak sa sabsaban nung nagkatawang tao siya. Payak or simple ang kanyang pagdating at lumaki siya sa isang simpleng pamilya, no? Sa isang di kilalang lugar. Diba? Napaka-humble po ng Panginoon. At kung meron tayong attitude na maaari nating i-adapt, ito yung pagiging mababa ang loob. Hindi parating nagagalit, hindi parating nagrereklamo, hindi parating nagsususpetsya, di ba? Pinagkakaisahan niyo, hindi ganun si Lord eh. Si Judas nga, kinausap pa niya, inoffer pa nga niya nung tinapay, nung magko-communion sila, pero hindi na tumanggap si Judas. Umalis na siya. So habang narito siya sa planetang lupa noon ng Panginoong Hesukristo, ay pinakita niya ang puso ng isang servant o naglilingkod. Sabi niya, ako ay pumarito upang maglingkod at hindi paglingkuran. Ulitin ko po yan. Sabi ng Lord, I came to serve and not to be served. Magagawa ba natin yon? Sa tulong ng Panginoon, magagawa po natin yon. At pag naging servant attitude ang puso natin, magtatagumpay ka. Yung gusto mong tumulong sa iba, dinagdagdagan mo yung value ng ibang tao, naku, ang resulta po niyan, magtatagumpay. Sa taong ito, evaluate natin ang sarili natin, mayabang ba ako? Hindi ba ako nagsiserve? Ako ba yung gustong iserve? Diba? Maganda pong evaluate natin sarili natin. Pag na-evaluate natin, kung nakita nating negative yung mga attitude natin, then baguhin natin. Ang Panginoon Jesucristo naging masunurin siya sa Ama habang sa punto ng pagsakripisyo ng buhay niya para sa sangkatauhan. Magkaroon ng kaligtasan ng sangkatauhan para sa iyo, para sa akin. Siya ay selfless, hindi selfish, selfless. Masunurin, hindi matigas ang ulo. Hindi niya hinangad ang lahat, kundi binigay niya ang lahat. Hindi siya naghangad, hindi siya pang nagbigay. Ang Panginoon Jesucristo na nagbigay sa atin ng halimbawa kung paano mabuhay araw-araw. At ngayon ay naninirahan na siya sa bawat pusong tumanggap sa Kanya. At ang banal na Espiritu ang nagbigay ng kapangyarihan upang magawa natin ito. Ito ang power of the anointing. Okay? Yung anointing na binigyan tayo ng kapangyarihan para yung mga hindi natin magawa, nagagawa po natin. Dahil hindi tayo dati nakakapag-share ng Word of God, dahil sobra tayong mahiyain, na sobra tayong takot. Pero ngayon po, nakakapag-share na po tayo ng salita ng Diyos dahil sa banal na Espiritu. Papanalangin na natin yung mga kamag-anak nating, galit sa atin, yung mga kamag-anak nating malayo sa puso natin, yung mga kaibigan natin na tumalikod na sa atin, napapag-pray po natin sila. Diba? Yan po ang ginagawa ng Holy Spirit sa ating buhay. Binabago tayo, binabago ang ating Diyos. So, just welcome the Holy Spirit sa mga puso po natin. Kasama po yan ng Panginoon. Ang Holy Spirit ang nanahan na sa puso natin. Ngayon ay bagong taon. At ngayon ang panahon na mabuhay na tayo sa bagong saloobin ng selfless and sacrificial love. Diba? Sacrifice for the family. Binibigyan natin sila ng time kahit minsan pagod ka na. Pahinga ka lang ng konti, tapos andun ka na sa harap ng pamilya mo. Alam niyo, at tayo ay mababago po tayo. Araw-araw, unti-unti tayong babaguhin ng Panginoon. Nang sa ganon, tayo magtagumpay, tayo magkaroon ng mainam na buhay. At unang hakbang para magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon ay ang pag-aanyaya sa Kanya sa ating puso, at yan po ay sasabihin ng ating dila. Kung galing sa puso, lalabas sa bibig. Lahat po ng lumalabas sa bibig natin, alam niyo bang galing sa puso yan? Sabi po sa Romans chapter 10, verses 9 and 10, sapagkat kung ipapahayag ng iyong bibig si Jesus na Panginoon,
at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang magmuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Mga taga-Roma, chapter 10, verse 9 and 10. So, kitang-kita po natin, di ba? May connection ang puso at bibig. So, kailangan po ilalabas natin yan. Sa English po, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Romans 10, 9, and 10. Hallelujah! Hallelujah! So ngayon po may pagkakataon tayo, bagong taon. Marahil first time kang nakinig o na present dito sa broadcast natin, ito yung pagkakataon mo na anyayahan ang Panginoon sa iyong buhay. Kailangan mo ang Panginoong Jesus. Kailangan natin ng relasyon natin sa Kanya. Kahit 5 ang relihiyon mo, kung wala ka namang relasyon sa Diyos, baliwala po yun. So, ang unang-unang hakbang, kanina binasa po natin na sinulat ni Pablo, tanggapin natin ang Panginoon. Kilalali natin ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo at manalig po tayo na siya'y nabuhay na muli mula sa mga patay. Natapos siya yung mission niya, nabuhay siya muli, nagtagumpay siya, at ngayon tayo naman ang inaalalayan niyang magtagumpay habang tayo naririto pa sa planetang lupa. Temporary lang po tayo dito. Hindi naman tayo forever nandito na sa lupa, kaya tumatanda po ang mga tao. Tama po ba? At most 120 years ang pwede mong ipanahan dito. Meron na ngayong 105, 110, di ba? Buhay pa sila. So, yun po ang expand ng ating buhay. So, kung ako sa'yo sa araw na ito, January 14, 2024, tanggapin mo ng buong puso ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng isang simpleng but anointed na panalangin. Sumunod ka sa panalangin ito, sabihin mo, Ama, lakasan mo, sabihin mo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Sa araw na ito, Panginoon, iniimbitahan kita sa aking puso. Kinikilala kita na ikaw, Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos. Nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo. Inilibing, subalit paglipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na muli. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mong nag-uumapaw para sa akin. Tulungan niyo po ako, Panginoon, sa araw-araw kong pamumuhay. Thank you, Lord. Sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo, Amen, amen, amen. Kung ginawa mo yan, yan po ang araw ng iyong kaligtasan. At sinabi po sa Biblia, ang pangalan mo ay sinulat sa aklat ng buhay. Thank you, Lord. At kung wala ka pang Bible, kami po ay maaring magpadala sa iyo ng libreng New Testament Bible para mabasa mo to. Ito ang istorya ng buhay mo. Mag-umpisa ka sa Book of John, sa libro ni Juan. Ito po ang Gospel according to John. Basahin mo yan. At ikaw ay magkakaroon ng kapunuan sa puso mo. Thank you, Lord. Tinanggap mo si Lord. That's the best thing that ever has happened to you. At maganda ito sa umpisa ng taon, tinanggap mo ang Panginoon. Congratulations! Welcome to the big family of God. Thank you, Lord. Please get in touch with us para matulungan ka namin. Kung may prayer request ka, mapapag-pray ka namin. Kung may mga katanungan ka, maaari din namin kaming sumagot. Praise God. So, salamat po. Ngayon po, tutuloy na tayo sa isa pang gift ng Banal na Espiritu sa atin, the Holy Spirit.
Ang ibig po sabihin ng baptism of the Holy Spirit, yung overflow ng Holy Spirit. Kasi kaninang tinanggap mo si Lord, kasama dyan ng banal na Espiritu. So tayong mga Kristiyano, dala-dala na natin ang presensya ng banal na Espiritu sa buhay natin. We are His tabernacles. Amen? Tayo yung mga templo ng Diyos na rinirahan sa atin ang banal na Espiritu. So kahit saan tayo magpunta, dala natin ang presensya ng Panginoon. Sabi po sa Matthew chapter 3 verse 11, "As for me, I baptize you with water for repentance, but he who is coming after me is mightier than I, and I am not fit to remove his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire." Amen. Binabautismahan ko kayo. Ang sabi po nito ni Juan Bautista, binabautismahan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may isang darating na kasunod ko. Mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismohan niya kayo sa banal na Espiritu at sa apoy. Mateo chapter 3 verse 11. Hallelujah! Hallelujah! At dinagdag pa po sa New Testament sa Ephesians chapter 5 verse 18, "Do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit." Huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na Espiritu. Ephesians chapter 5 verse 18. Hallelujah! Hallelujah! So, paano natin matatanggap ang banal na Espiritu? Nung tinanggap mo si Jesus, kasama na ang banal na Espiritu. Kaya ito pong overflow na to, exclusive po ito sa mga followers ni Jesus Christ. Doon sa mga taong kumilala kay Jesucristo, tumanggap sa ating Panginoon sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga puso. Naroroon po ang presensya ng banal na Espiritu. Paano natin matatanggap? Una po, i-desire po natin. No, yung kapangyarihan na mag-overflow, paano po mangyayari yan? I-desire po natin. Pangalawa, patuloy po nating isurrender ang lahat ng mga nakasiksik pa sa isip natin, sa nakaraan natin, mga taon na nakalipas sa ating buhay. I-surrender po natin lahat yan, yung mga pighati, yung mga pagsisisi, parang hindi ka naman pinatawad, di ba? Yung mga kabigatan, isurrender po nating lahat yan. And then, hintayin po natin ang pagpuspos ng banal na Spirit, ang overflow ng Holy Spirit sa ating buhay. No, anong advantage nito? Unang-una po, ang Holy Spirit ay tutulungan tayo. Lalo na sa mga panahon na nasa bingit tayo ng mga, alanganin, di ba? Nasa bingit tayo ng mga problema, parang wala nang tutulong sa'yo, parang may problema ka na kahapon, may problema ka na naman ngayon, di ba? Parang saan ka tatakbo, tumakbo ka sa Panginoon. For your help comes from God. Ang tutulong sa atin ay ang banal na Espiritu. Tinawag po siyang helper. Helper, hinahelp niya po tayo. He's our comforter. Siya pong nagbibigay sa atin ng aliw sa mga panahon na sobrang lungkot natin, na sipayo na tayo, na discouraged na tayo, pero siya pa rin ang nagbibigay ng comfort, nagbibigay ng aliw sa atin. At siya rin po ang lalaban sa ating mga kaaway. Pinagtatanggol niya tayo, He's our shield. Amen. Praise God. He's there in time of trouble. Amen. So yan po ang binigay sa atin ng Panginoon Jesucristo nung pag-akyat niya sa langit. Binaba niya ang banal na Espiritu. And the Holy Spirit is equal footing. He is God the Holy Spirit. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So we're so blessed. Nakasama natin ang Diyos na banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Sa dekadang ito, sa milenyang ito, sa mga panahong ito, sa taong itong 2024, hindi tayo iiwanan ng banal na Espiritu. He will open doors for us. Bubuksan niya ang mga pintuan para sa atin.
Bubuksan niya ang mga way of escape kung sakaling nag-accumulate na yung mga problema natin for several years, di ba? Hindi ka pa born again noon. Ngayong na born again ka, kinilala mo siya, nagsisi ka, nagpakumbaba ka. Then the doors will open for you. Amen. Praise God. So habang nagbabasa tayo ng Bible, lalo tayong lumalakas. Habang nakakarinig tayo ng mga programa na ganito, di ba? Na may salita ng Diyos, magkapangyarihan ng Diyos. Pag Sunday, meron din po tayong live stream na program para sa salit. Yun lang ating adhikain. Mapangalap, mapalaganap ang salita ng Diyos sa buong bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Wala na po kaming ibang hangarin, kundi mapalaganap ang salita niya. Magkaroon ng opportunity ng mga tao makarinig ng kapangyarihan ng Panginoon, ng salita niya, lalo na kapangyarihan ng banal na Espiritu who is the present Godhead in our times today. Hallelujah! Thank you, dear Holy Spirit. So, paano natin matatanggap yan? Una, naisin natin ang kapangyarihan na yan, mag-overflow. Paano ito mag-overflow sa atin? Naisin natin. Pangalawa, isurrender lahat, yung mga nakadikit ng mga bad memories, hindi ka makapagpatawad, isurrender mo na lahat yan. Yung inapi ka, nung maliit ka, tinaboy ka, nireject ka, lahat yan, isurrender mo na. Once and for all. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed be the name of the Lord. So kung ready na po kayo, tayo po'y mananalangin ng surrender, and then I will minister the baptism of the Holy Spirit. Wala pong kaso kung tayo sa cyberspace, sa internet, kung saan kayo naroroon. Because God, the Holy Spirit, can transcend lahat po itong mga air nito. Diba? Lahat po ng mga whatever na dinadaluyan ng ating broadcast na ito, He can transcend and reach you. Ang importante, yung puso mo ay ready to surrender. Sige po. Kung ready na po kayong mag-surrender at mag-overflow ang Holy Spirit sa buhay ninyo, sumunod po kayo sa panalangin. Sabihin nyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, ninanais ko ang kapangyarihan na yan ng banal na Espiritu. Let it overflow, Lord, sa aking buhay. Lord, even ang aking pag-iisip, Lord. Let it overflow, Lord. Baguhin ang aking pag-iisip, Panginoon. Alisin, Lord, yung mga agiw sa aking pag-iisip, yung mga negatibo, Lord, mga judgments, Lord, sa aking pag-iisip. Renew me, Lord. Baguhin mo ako, Panginoon. Hallelujah. Sinabi mo, Panginoon, na kung ako'y na kay Kristo, ako'y bago ng lilalang. Today, Lord, I ask for the baptism of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Hallelujah. At ang Panginoong Hesukristo, pagbibigyan po tayo, the Holy Spirit will just overflow in our hearts, from our belly, lalabas po yan. At tayo po ay paliligiran niya, tayo ay lulukuban niya ng kanyang kapangyarihan. So, pag naglalakad kayo sa kalye, alam niyong may lukob kayo, hindi ng kadiliman, kundi ng Espiritu ng Diyos. Amen. May protection kayo, may guidance kayo, may direction kayo. Thank you, Lord. Hallelujah. So, kaakibat po nito ang prayer in tongues. No? Pag nabaptize tayo in the Holy Spirit, pag nag-overflow ang Holy Spirit, then God will give us a prayer in tongues. Itong panalangin na to, hindi naiintindihan ng demonyo. Kaya maganda po itong panalangin to. This is a heavenly language. Ito po ay lingwahe na hindi natin naiintindihan. This could be a tribal language o yung mga lingwahe na foreign sa atin. Pwede po itong magkaroon po tayo ng ganung uri ng panalangin. Meron akong kakilala, ang prayer in tongues niya is in Chinese. Pilipina siya. Diba? Pero ang galing niya, yung ibang Chinese, naiintindihan po yung pinagpe-pray niya. Praise God, nakakakuha sila ng idea kung anong sinasabi ng babaeng ito. So this is a gift. No, pag kailangan natin mag-pray, then yung pray in tongues anywhere you are.
pwede ka mag-pray in tongues. Kung naiinip ka, kung saan ka nag-iintay, mag-pray in tongues ka. May reason ng Lord bakit nagpe-pray tayo in tongues. Minsan, sa kaka-pray natin, meron na palang taong nangangailangan ng prayers at ikaw ang gagamitin ng Lord to pray for that person. Minsan, nasa bingit na ng kamatayan, di ba? Pero pag bigla kang nagpe-pray, di mo alam ba't ka nagpe-pray. Minsan, yun po ang, nagpapadala ang Diyos ng answer sa mga taong iyon. The Lord is so good. So, ang prayer in tongues, pwede po itong mag-start sa maliliit na syllables. Ilalagay ng Lord yung syllables sa isip nyo, sa puso ninyo. La, 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 da, da, dam. Sabihin nyo lang, no? When you get baptized in the Spirit, at meron kayong naaninag o narinig na syllable o na-impress sa puso niyo, ilabas nyo lang sa bibig niya ng malakas. Tapos ituloy-tuloy nyo lang po. And then magde-develop na po ito into a prayer language. Amen. So, wag po nating i-miss to, ng opportunity to pray in the Spirit. Kahit anong sinasabi nila against this, di ba, na wala na yan sa Bible, galing yan kung saan, di ba? Galing po ito sa Holy Spirit. At ito ay additional weapon. Kasi alam niya, mahirapan tayo sa mundo na to. Paano ka man lalaban dyan? Di ba? Minsan pinagkakaisahan ka pa, paano ka naman lalaban? Kundi by prayers. Amen? Yung mga demonyong sama-sama, di ba, para pabaksakin ka, o para saktan ka, or pasakitin ang puso mo, magsasama-sama, magko-connive, para lang, mawalan ka ng pananampalataya sa Diyos. Pero dahil marunong ka na mag-pray in tongues, hindi magsasaksid po yun. Amen? So tayo po ay mananalangin na for those who want to have the overflow of the Holy Spirit in your life. Kung ikaw ay Kristiyano, then you are entitled sa prayer na ito, sa baptism, sa overflow ng Spirit na ito. Dahil tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo, nandiyan ang banal na Espiritu, and He will just overflow sa iyo. Sumunod ka sa panalangin, sabi mo, Panginoon, ninanais ko ang baptism of the Holy Spirit. Sinosurrender ko na po lahat, O Diyos, lahat ang aking pag-iisip, lahat-lahat na po sa akin, Lord. I surrender everything, Lord. Fill me, Lord, with the Spirit of God, Lord. Change my mind, Lord, according to your word, Panginoon, sa paninanais po sa iyong salita. Salamat po, O Diyos, for strength, Lord, for power, Lord, na bibigay mo sa akin against the enemy, Lord, na hindi na ako mapapaglaruan ng kaaway, Lord. Hallelujah. Ako na ang tatapak sa Kanya kesa siya parating tumatapak sa akin, Lord, sa aking buhay, sa finances ko, sa emotions ko. Tinatapak-tapakan lang ako. Pero ngayon, Lord, with the power of the Holy Spirit, Lord, ako na po, I will take dominion, Lord, over these things in my life. Salamat po, Diyos, sa kabutihan mo sa araw-araw kong pamumuhay. So kung ready na po kayo, I will minister the baptism. Lord, I thank you, Lord, sa bawat isang nais, Lord, na ma-experience ang overflow of the Spirit, Lord, sa kanilang mga buhay. Panginoon, dear Holy Spirit, thank you so much, Lord. Lord, na binibigyan mo kami ng patience mo, Panginoon. Binibigay mo sa amin ng love mo, Panginoon. Lord, binibigay mo sa amin, Lord, ang protection mo, Panginoon, ang pagkalinga mo, Panginoon. So today, Lord, let these people, Lord, na nagnanais na magkaroon ng baptism or ng speaking in tongues, Lord, ng overflow of your Spirit, Lord, sa amin, O God, let it be, Panginoon. Hallelujah. Father, in Jesus' name, I pray, Lord, that these people, Lord, who are watching today, Lord, nagnanais magkaroon ng baptism, receive the baptism of the Holy Spirit. Receive that overflow from your life in the name of Jesus, from your Spirit, in Jesus' name. Let the Holy Spirit overflow, overflow, overflow. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Kung merong mga syllables na ini-impress sa iyong Panginoon, ilabas mo lang yan. If it's a la, sabi mo lang, la, 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 la. Magde-develop na po yan into your prayer language. This is your own prayer language. Hindi po ito madedecode ng kaaway. Hindi niya maintindihan yan. La, 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 la. Shikia lama sa kandaria lama shikia andoria lama sa. O ria lama sunduria lama sa kandaria. I have new things for you. New beginnings for you. New things to walk into.
ikaw ay merong mga bagong mga oportunidad para sa buhay mo sa taong itong 2024. Magpasalamat po tayo sa Panginoon at patuloy natin siyang mahalin at pupurihan araw-araw. Thank you. Hallelujah. Thank you, dear Holy Spirit. Praise God, kung nakatanggap ka, then kung naka-experience ka ng baptism of the Holy Spirit, then isulat mo lang yan sa ating chat box. Thank you, Lord. So ngayon po ay tutuloy na tayo, prayer for healing, para po doon sa mga may sakit, parang nananakit ang kalamnan, sumasakit ang ulo, batok, paa, tiyan. We just pray for you and believe that God will touch you today and God will heal you. Jeremiah 33:6, behold, I will bring to it health and healing, and I will heal them and reveal to them the abundance of prosperity and security. Ngunit pagagalingin ko silang muli, hahanguin ko ang kahirapan ng Huda at Israel at bibigyan sila ng kapayapaan at kasaganaan. Jeremiah 33 verse 6. Lord, nilalapit mo namin sa iyo, Lord, sa pamamagitan ng iyong pagkamatay, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Pinasan mo ang bigat, Lord, ng aming kasalanan upang kami, Panginoon, ay mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Lord, pinagaling mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng mga sugat mo sa krus ng Kalbaryo, Lord, gumaling kami. Unang Pedro chapter 2 verse 24. So wag po natin kalilimutan yan, yung ginawa ni Lord sa cross of Calvary. Pinagbayaran niya po yung mga sakit natin. Yung mga major diseases, meron na ngayon siguro mga 39 or 39 na major diseases, ang natanggap po niyang mga palo sa likod niya, yung siya'y hinampas, na meron pang tima, yung latigo, di ba? Tumatalsik po yung kanyang laman sa likod. Malalim po yung mga sugat na yan. 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By His wounds, you have been healed. Sa pamamagitan ng mga sugat ni Kristo, pinagaling niya po tayo. So receive your healing today. Kung ano man ang nararamdaman mo, kung ikaw ay may vertigo, kung ikaw ay sumasakit yung leeg mo, or nangihina ang balakang mo, ang paa mo, ang tuhod mo, then stand for Christ. Tayo po'y manalig na ang Panginoon Kristo will touch you today. Ama, sa pangalan ni Jesus, hinahatid ko po sa iyo ang bawat may dinadamdam na nanonood ngayon, Lord, in the name of Jesus. Lord, yung mga lumalabo ang mata, Panginoon. Thank you, Lord, na bibigyan mo sila ng bagong paningin, Panginoon. Palinawin niyo po ang kanilang mga mata, Lord. Lord, yung kulang sa dugo, Lord, kulang sa iron, oh God. Lord, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng masiglang pangangatawan, Panginoon. Lord, we come against cancer. In Jesus' name, Lord, we rebuke, Lord, ang mga roots ng cancer na to sa pangalan ni Jesus. Anong mga pangalan kang cancer ka, sa pangalan ni Jesus, hindi ka galing sa Diyos, galing ka sa impyerno, at alisin mo ang marurumi mong kamay sa mga nakikinig ngayon, nanunood ngayon, at nananampalataya na sa pamamagitan ng sugat ni Jesus, sila ay gumaling. Hallelujah! Hallelujah! Wala nang ibang makakapagpagaling pa sa atin kundi ang Panginoong Hesukristo. Gagamit siya ng mga doktor, gagamit siya ng mga scientifico para pagalingin din tayo. Pero ang pinaka-source lang lahat ng yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kung gumaling ka, nakaramdam ka ng kaginhawahan, mag-chat ka lang, sabihin mo, ako ay nakaramdam ng kaginhawahan. Thank you, Jesus. So, tutuloy na po tayo sa ating generous giving. Okay, sabi po sa unang Timoteo or 1 Timothy chapter 6 verse 18, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Unang Timoteo chapter 6 verse 18. Thank you, Lord. Hallelujah. So maliwanag pong sinasabi ng Panginoon kung tayo ay nagiging kabahagi ng
gawain ng Diyos, then pinagpapala po tayo. At nais kong magpasalamat sa lahat po ng mga partners natin ang sumusuporta, nagbibigay ng kanilang mga stars, nagpapadala ng kanilang mga offerings para po dito sa ating program na Thursday Celebration. Ilang taon na ba kami? Mag-aapat na taon na po tayo dito, okay? Sa taong ito, 4 na taon na rin po tayo nag-broadcast at napakalawak na po ng naaabot ng broadcast natin. Sa maging kabahagi po kayo ng gawaing ito. No? Yung galing sa puso lang yung ibibigay ninyo. Wala pong eksaktong amount. Kung piso, padala po kayo ng piso, okay po yan. I-honor po ng Lord yan hanggang lalaki na yung mabibigay ninyo. Kasi hindi mananatiling maliit. Kung kayo po ay nag-i-invest ng una ng maliit, pero pagdating po ng panahon, palalakihin po magugulatan lang kayo, nakakapagbigay na pala ako ng ganitong kalaki. Kung dati naman ay malaki na nabibigay, mas palalakihin pa ng Panginoon yan. Hallelujah. So meron po tayong online giving. Pwede po kayong magbigay through the banks, okay? Generous giving, ang tawag po natin dito sa China Bank, the Minister of JCSGO, 1130 00005605. Ulitin ko po, sa China Bank, ang ating pong account doon, the Minister of JCSGO, 113000005605. Amen. Pwede rin po tayo sa Metro Bank mag-deposit or mag-online giving, the Minister of JCSGO, 473-347-373-8326. Okay, meron din po tayo sa Union Bank na the Minister of JCSGO 000-1500-2840. At isa sa pinakapopular na way of giving natin sa online is the GCash. So thank you po sa lahat na nagpapadala ng GCash. Dito po natin to, naka-address po to kay Gary Tolentino, ating pong accountant, no, ng lahat ng mga offerings po natin dito. Gary Tolentino, ang kanya pong number is 09-150-64-7446. Lahat po ng mga offerings dito, diretso po ito sa ating Thursday celebration. So again, thank you po sa inyong pagnanais na maging kabahagi ng lumalaking ministeryo na to na Thursday celebration. Thank you so much and God bless you. Bless you more and more. Thank you, Jesus. Gusto ko rin ipanalangin yung matiwasay na pagstay ng tatlo nating pastora na nasa Taiwan ngayon. Okay? The Lord bless you sa inyong pagpunta ron at sa pag-stay doon at sa inyong pagbabalik. God bless you. Mga announcements po natin. Patuloy po tayo nananalangin for Israel. Huwag niyo pong kalimutan. Natutuwa nga ako dun sa apo ko, kay Jonah Victoria. Tuwing magpe-pray po kami sa food, naku, naaalala niya pong ipag-pray ang bansang Israel. Na matapos na yung mga gyera doon, mabless na ang bansang iyon. So ayun po, meron po tayong kampanya na habang nagpe-pray tayo for our food, ay naalala din natin ang Israel. Isama nyo na rin syempre ang Pilipinas. Sa mga prayer groups po natin, sa mga care groups, ay mananalangin po tayo. Dahil po ito ay bansa ng Diyos, ang bansang Israel. Amen. Praise God. So, ang tawag po natin dyan, panalangin sa pagkainan para sa Israel at Pilipinas. Thank you, Lord. Hallelujah. And of course, this is an open invitation. Diba? Open na po ang ating online and on-site celebration. So, hindi pa makapunta sa on-site, meron pa tayong online. Pero iniimbita po kayo sa on-site. Matagal na po tayo nag-on-site celebration. Mas maganda po yun kasi feel na feel yung presensya ng Panginoon, di ba? At maganda, magkakita-kita ulit tayo, mag-fellowship tayo sa bawat isa. So come on Sunday dito po sa Jesus Christ Saves Global Outreach, Sunday on-site celebration, 9 in the morning. Ang address po natin, napakadali pong hanapin. 156 15th Avenue, Barangay San Roque, Cubao, Quezon City. Nasa Cubao po kami, nasa gitna po kami ng Cubao. So hindi po kayo mawawala dito. Just come and enjoy the presence of God, enjoy the fellowship with one
another. Praise God, you will feel at home. Hindi po kayo parang may iilang kasi po talaga ang dami pong magwe-welcome din sa inyo ng buong puso. Thank you, Lord. So, makita-kita po tayo sa Sunday na ito and of course, sa Thursday. No, ito ang ating programa. Kung na-bless po kayo, pwede nyo bang i-share sa mga kaibigan ninyo, sa mga kamag-anak ninyo, no? Even sa mga hindi masyadong close sa inyo, i-share nyo po and i-like. No? I-like nyo po, thumbs up, and then mag-subscribe po kayo. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, para Thursday ay manonotify po kayo na eto na, andito na ngayon ang Thursday celebration. Tining! Gumaganon po yan, may bell. Okay? So God is so good. Tayo po ngayon ay magtatapos na sa panalangin. Pagpalain kayo ng Panginoon, ipakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo. At malugod ang Panginoon sa inyo at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Lord, maraming salamat sa pagtitipod mo sa amin dito sa cyberspace sa araw na to ng Thursday celebration. Tinataas ko rin po sa iyo, Panginoon, ang National Prayer and Fasting, Lord, ng mga JCSGO pastors, O God, sa January 17. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat luluwas para sa lugar na ito, Panginoon. Yung aming oras with you, Lord, mabuting weather, Panginoon, at mahusay na mga pangangatawan, Panginoon. Lord, makaka-fast and pray kami. For in your name, O God. Thank you, Lord. Bless our nation, the Philippines. Bless Israel. Bless you po ang aming mga komunidad, every barangay, Lord, represented here sa oras na ito. Bless mo po ang mga tao, Lord, with the word of God. Lord, magbasa na kami ng salita ng Diyos. Manalangin kami sa iyo araw-araw. Kumonekta kami sa iyo araw-araw. Yours is the kingdom and the power and the glory. And you deserve all the praises and honor, O God. In Jesus' name, Amen. Amen. So, magkita-kita po tayo sa araw-araw na pagpapala. Okay? At sa susunod na Webes, dito po sa ating Thursday celebration. God bless you and bye-bye. Magsaya tayo ngayon, pagkabuhay ang ating Panginoon. O magsaya sa piling niya'y sabay-sabay tumalon. Hindi papipigil sa pagsamba, galat sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na't sumamba sa presensya niya. Jesus, wala nang iba. Hindi papipigil sa pagsamba, galat sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumamba sa presensya niya. Hindi papipigil sa pagsamba, galat sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumamba sa presensya niya. Tagumpay magpapala ay sa'yo lang matatamasa. Salamat, O Diyos.
sa pagsamba, galak sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumamba sa presensya niya.